Hello guys! One day after ng graduation, bukod sa congratulatory messages, ay laging tanong ay, saan ang blowout? Ko ay patatawarin ho, sa edad ko ka namang ari, ako'y maniniwala pa na makakuha ko alagad ng trabaho pag ako ay naghanda ng pinalto. Tsaka kargang maghanda nang wala ka namang pira. Kaya ayun nga, naisipan ko munang tumakas. Ay kakahiya na isa mga napunta sa bahay, tsaka yung bigla na lang natawag. Naku, wala na akong inalo kundi kape. Kidding aside guys, tinanong talaga ako ni Mr. Sungit kung ako daw ay maghahanda ngayong graduation ko. Sabi ko naman talaga ay wala naman talaga sa isip ko at sa pakiramdam ko na gusto kong maghanda baga. Abay mantakin nyo, ang nag-request ay yung aking bunso. Sabi ay dade, pwede tayo mag-staycation. Ay ko ako talaga ay hanga din sa aking bunso. Aba, ay akala mo siya ang gumraduate eh. Abay sa sobrang excited na re. Alam nyo ga, isang buwan bago pa ang graduation, aba ay naka-impake na. Hay, iba na din talaga ang trip ng mga mangyan. Simpleng staycation lang naman talaga ito, hindi magarbo. Talagang pahinga lang ang kailangan. Maiba lang talaga yung ambience, ay okay na okay na. Well, in fairness naman sa nakuhang room na itong si Mr. Sungit, hindi naman mo aakalain mo right lang. Dito nga ito sa may Azure Beach Club, sa may Positano Tower, somewhere here in Manila. Well, in fairness, unang pasok pa lang namin na-amaze nga ako dahil sa may pagka-aesthetic nga naman yung room plus sa napakagandang view outside. Kita nyo naman. Aba, yung katulad ko kayo na mahilig mag-picture-picture, aba, ito na yung pagkakataon nyo dahil napaka-instagrammable talaga nitong mga view dito sa may balcony. Buti na lang talaga nakahanap yung agent namin ng beach view dahil yung una talaga ino-offer sa amin yung city view, which is, aanhin ko naman yung view ng city. Iba talaga yung gusto ko. Kasi ito yung mga nakikita ko talaga sa mga naka-upload sa Facebook. Yung beach view talaga, yung the best. Abi, ang sarap kaya din yung magmuni-muni. Tapos iisipin mo, pagkatapos ng graduation, ano na kaya ang susunod kong gagawin? Eto, tambay pa rin. Late night na nga rin kami nakarating dito. Kaya syempre, tamad na kami magluto. Kaya naman naisipan namin na maghanap-hanap na lang ng makakain within the area. Kasi sabi nila, meron din daw namang mga kainan dito sa baba lang ng tower. Sa part na rin naman medyo natatawa ako kasi kasama namin sa trip na ito yung aking frenemy na si Maybe. Kasi ba naman habang naglalakad kami, sabi niya, hala, hindi ko kayang sakyan ang trip niyong pamilya Abeleda. Wala nang sawa kundi maglakad ang maglakad. Nakakapagod daw. Alay sabi ko, ay talagang gayo. Nating susulitin aring mga nakikita natin din dahil wala aray sa Sariaya at lalong-lalo wala aray sa bundok. Well, sa totoo lang talaga, yung trip na aray, request ng aking bunso. Kasi kung ako tatanungin, ang gusto ko talaga is yung may touch of nature ba? Alay, ewan ko ba, ganun talaga tayo yata pag tayo ay tumatanda. Syempre, ang gusto natin yung mga tahimik lang, nakikita tayong mga nature, mga puno-puno. Mga kasama ko, syempre, mga bata. Tsaka pagbibigyan na, at minsan lang naman talaga humiling aring mga batang ari. Tsaka yun naman talaga nasa isip ko noon pa, that after graduation, wala akong ibang gusto kundi yung magka-banding kami ng family namin. Syempre, tulad ngayon lang talaga ulit umuwi si Mr. Sungit after 3 months. Ika nga kahit 2 to 3 days lang at least nag-enjoy kami. Kasi pag uwi namin sa bahay, back to school na naman yung dalawang bata. Tapos to say si Mr. Sungit ay 11 days lang talaga ang vacation dito sa Pilipinas. Kaya ang mangyayari ay ayun, solo mode na naman si Simang. Wala Ganun talaga ang life.